Alright, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Alam niyo ba kung ano yan? Ako rin hindi eh. Joke lang po, yan ay isang kopling nangyari sa late machine. No, hindi mo na naman alam dahil wala ka na namang otak. Okay, simulan natin ang kwento. Let's go! Yan, gagawa tayo ng kopling nangyari sa hexagon copper brass. Gamit ang late machine, apply natin yung ating natutunan. Ang facing, turning, at thread cutting. Ang ating ina-execute ngayon dyan is facing. Ano nga ba ang lathe machine? Tara ating alamin. Ang lathe machine ay isang kagamitan na pangunahing layunin ay hulmahin ang bakal o kahoy. Trabaho nito ay pikutin ang isang workpiece na may stationary o steady na cutting tool tulad ng makikita nyo sa video. Ang pangunahing gamit nito ay tanggalin ng di kanais-nais na parte ng inyong workpiece upang ang kalalabasan ay maganda mahuluman ng inyong ginagawang pyesa. Tulad niyo ng sabi ko, napakadami mong magagawa sa isang lathe machine. Kung malawak ang inyong imahinasyon, ang paggamit nito ay depende lagi sa iyo. Para kang nagdadrive ng isang sasakyan gamit ang kamay at ang paa para sa preno. Pero hindi naman ako marunong mag-drive ng sasakyan. Gago, huwag niyo na lang pansinin, tuloy na lang natin yung kwento. So weird. Okay, tapos na yung facing ko dyan. Sunod, turning na. Yan, alam nyo na ang isang lathe machine at kung ano ang purpose nito. Ano ba yung sinasabi ko na turning tsaka facing? Yan ay nakapaloob sa several operation ng lathe machine. Ang pinakakaraniwan na operasyon sa lathe machine ay ang sumusunod. Ito ay ang facing, turning, grooving, parting, threading, drilling, boring. Huwag ka mag-alala, hindi ikaw yun. Gago. Susunod, knurling at ang tapping. Yan ang most common operations sa lathe machine. Paliwanag natin isa-isa. Okay, first tayo sa una. Ang facing ay ng proseso na pag-alis ng isang materyales mula sa dulo. Ibig sabihin sa harap ng inyong workpiece. Pangalawa ay ang turning. Ang turning ay isang proseso ng machining na ginagamit upang gumawa ng mga silindrika na bahagi kung saan gumagalaw ang cutting tool sa isang linear na paraan habang umiikot ang workpiece. Karaniwang ginagawa gamit ang isang lathe machine. Ang turning ay binabawasan ng diameter ng isang workpiece sa isang nais mong dimensyon at gumawa ng isang makini sa pagtatapos na bahagi. Yan ang halimbawa ng turning dyan sa video na yan. Okay, sunod naman is grooving. Grooving is a type of specific turning operation that cut, grooves, or form a narrow cavity of a certain depth on its external internal surface. Ibig sabihin, gumagawa ng uka sa iyong workpiece. Ang susunod naman ay ang parting, machining operation na nagre-resulta sa isang part cut-off sa dulo ng machining cycle. Ibig sabihin nito, pinuputol niya yung workpiece mo na naka-steady yung inyong cutting tool. Maya-maya makikita niyo yung example ng parting na yan. Pag pinutol natin yung pyesa at magsimula tayo sa kabila. Sunod naman is threading. Yan ang example ng threading yung ginagawa ko ngayon. So, ano nga ba ang threading? Operation sa lathe machine. Isang proseso na gumagawa o lumilikha ng isang helical ridge ng pare-parehong section sa workpiece. Ginagawa ito sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagkuha ng mga hiwa gamit ng isang threading tool bit na kapareho na hugis ng thread form na kinakailangan. Sunod na operation sa lathe machine ay ang drilling o ang pagbabarena. Ito ay nag-aalis o nagtatanggal ng material sa loob ng isang workpiece. Ang resulta ng pagbabarena ay isang butas na may diameter na katumbas ng laki ng inyong gagamiting drill bit. Ang mga drill bit ay karaniwang kaposisyon alinman sa isang tailstock o isang lathe tool holder. Ang susunod na operasyon ay ang boring. Hindi ako pero baka ikaw. Boring. Joke lang po, napag-usapan na natin yan dati ang boring na yan, pero ulitin ko pa rin ipaliwanag sa inyo. Ang boring ay cutting operation na gumagamit ng single point cutting tool o boring head upang makagawa ng conical o cylindrical na ibabaw sa pamamagitan ng pagpapalaki ng butas ng isang workpiece. Sunod ay ang knurling operation. Ang knurling ay gumagawa ng may mga ngipin na pattern sa ibabaw ng isang bahagi, knurling increasing the gripping friction and the visual outlook of the machine part. This machining process utilizes a unique tool that consists of single or multiple cylindrical wheel which can rotate inside the tool holder. Apakahirap mag-English.
Okay, tapos na yung ating threading. Yan na po yung drilling process. Ginamitan ko muna siya ng center drill para gitna ang ating butas. Okay, waling machining operation ay ang tapping. Ano ibig sabihin ng tapping? Kalabitin ang iyong katabi. Hindi pala. Itong proseso ay ang pagputol din ng isang thread sa loob ng isang butas, lalo pag hindi makapasok yung tulbit mo. Applicable to sa mga M12 pababa na butas upang makalikha tayo ng nut o yung counterpart ng bolt. At yan ang mostly common na machining operation o ang lathe machine operation. Okay? Gumamit na ako ng drill bit dyan. Maliit muna para di masyadong mabigla. Yan nga pala yung ginagawa ko. Connection siya ng air hose. Di naman ganun ka-pressurized pero dapat presentable. Ayusin na natin yung trabaho natin. Dahil may mga ibang tao na mahilig mamuna yung tipong para perfectionist. Iba-iba talaga ang ugali ng mga tao. Kaya kung kaya mong unawain mo na lang. Okay yan, sinusubukan ko kung papasok nga ba siya. Yan, okay naman, nakachamba tayo. Puputulin naman na natin ngayon ang pyesa natin para sa kapila ulit tayo mag-threading. Dahil kabilaan ito. Ngayon dito nyo makikita yung parting operation. Susukatid ko muna kung gaano kalaki at saka guguhitan ko gamit ang aking tumpit. Yung guhit na yan ay para sa hawakan ng spanner upang mahigpitan mo at maluwagan. Tapos yan na, gagamitan ko siya ng parting tool. Itong toolbit na ito ay medyo manipis upang maputol niya ang iyong pyesa na hindi mo na kailangang mag-facing sa kabila. Pero dyan ginamitan ko ng lagari. Malapit na siyang maputol dahil bubutasan pa rin yan ng barena. Kaya pantay pa rin yung magiging facing niya. Ingat lang kayo pag ginagawa niyo itong proseso na to. At yan nga, putol na. Ililipat ko na siya sa kabila. Start ulit tayo sa umpisa. Konting facing. Tapos turning ulit. Uulitin lang natin yung proseso sa umpisa. Hanggang sa makuha mo yung desired na diameter ng iyong pyesa. Medyo maliit na diameter naman yung gagawin natin dyan dahil maliit yung nakadap sa kanya. Okay, fast forward, medyo malapit na yung turning natin dyan. Konti na lang, makukuha na natin yung diameter na kailangan natin. Inaantok na ako dyan, kaya panay ang nakakatulaw ko. Nahihinip na ako, kaya pinakausap ko na lang yung uliri ko dyan. Sige, nakapak. Ngayon may kapuntuhan na ako. Sabi ko sa kasama ko, wala yan. Hanggat pa rin yan kahit wala ko. Voice command dyan pag sinabi kong late machine, stop ko siya mag-stop yan. Bigla ko nakita, malapit na pala. Sige, bye tropa. Sabi ko sa kasama ko, okay, tapos na tayo mag-turning gel. Kunting facing, tapos gagawa na ulit tayo ng thread. Yan, i-align ko lang yung toolbit ko para hindi tabingi yung ating thread. Okay, start na tayo for threading. Set up ko na yung thread pitch niya. Ang kagandahan dito sa pyesa natin, itong copper, malambot lang siya. Perfect siya sa mga beginners dahil hindi pressure yung inyong toolbit. Tuloy dito ako nagsimula nung nagpa-practice pa lang ako. Nag-late machine. Alala ko na nun, buwa ako ng isang nut yari sa brat. Ginawa ko sa keychain. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin siya. Diyan medyo patapos na tayo. Konting lalim na lang ng thread. Tapos lilinisan ko na yung kanto niya para hindi matatalim. Susunod natin dyan, malapit na natin siyang butasan. Hindi yan masyadong komplikado dahil naka-adapt siya sa control ng ating paglalagyan. Yung naka-adapt sa kailangan meron siyang groove. Kaya nagsisimula na ako magbutas. Ginamitan ko muna siya ng center drill para hindi tumabingi yung butas. Diyan, sa tingin ko patapos na tayo. Konting retouch na lang. Makikita nyo na yung finished product. Tapos na rin yung ating pyesa at presenting ang aking obra dito sa higanting bangka. Sa left side, yan yung original, yung dalawa malalaki, imitation. Pero syempre maganda yung gawa natin. Tignan mo yung obra na yan, parang ginawa ng isang robot. Tuminang kamay ko. Well, that's it. Masaya ako dahil na-share ko na naman ang aking obra. Maraming salamat sa inyong lahat. Paki-like and share naman mga ropa. Keep safe everyone. Goodbye.